Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong first half ng August 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa naktaba na po sa inyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga gusto mo makuha natin, para sa details is punta kayo sa description below or sa aking YouTube. Nandiyan po yung link ng aking FB. Diyan nyo na lang kuhanin para hindi na kayo ma-scam. I-check nyo maigi, okay? Check nyo siyang maigi. Kasi may nagagaya po sa akin. Gemini, general reading tayo. Talaga nyo tatandaan na hindi mo ito personal reading. Energy reading tayo. Ang dami palang card. Okay. Gemini, vice versa, you will be taken care of in difficult time. May mga hardship o difficult situation na kakaharapin ng iba sa inyo, no? Yun ang nakita ko. Siguro may mga pagsubok, challenge na gagawin. Baka mas maging busy ka rin this time kasi baka marami kang aasikgusuhin o gagawin this time sa iba sa inyo, no? Well, kung ano may mga challenge na alam ko na ready, you are ready. Yan. And sabi sa keep your life in balance. When it comes sa keep your life in balance kasi andito yung sitwasyon na sa lahat to. Iniinom, kinakain, sa mga sinasabi mo, sa mga action, movement, decisions, sa mga as in sa lahat, kahit sa salita mo mag-ingat ka. No? Yan ang nakita ko. Kailangan may mga bagay na kailangan mo munang timbangin. Kumbaga, kailangan mo munang pag-isipang mabuti na doon sa point na yun, no? And syempre, with the stuff and the scale, kung may mga bagay na kailangan mong itama, actionan, gawin mo na. Nandun sa point na yun, no? And syempre, andun yung point na kailangan mo ring makita yung clarity ng situation. Ibig sabihin, before, kasi pwedeng mag-mess yun eh, no? Kapag pabigla-bigla ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo o mga gagawin mo, pwedeng mag-mess yun. Magiging more on difficult yun para sa'yo. Diba? Kaya ingat na lang din kayo. Basta balance lang din. Kumbaga nandito si Tortoise, may mga pagumba kayo. Kumbaga slowly but surely, kumbaga nandito sa point na yun, no? Slowly but surely getting ahead. Maaring nandun na huwag ka daw magmadali talaga sa sitwasyon o pwede mga bagay o sitwasyon na magiging mabagal yung resulta or mas magiging mabagal. Paunti-unti yung usad. May mga ganong sitwasyon. Sa iba naman sa inyo, welcome to Tortoise and Stop. Siguro may mga tensyon na hindi pa totally na-resolbahan kung saang aspeto ng buhay mo yan, pwedeng nahandoon sa point na yun at na maaring nahandito ka sa point na kahit na ganun yung sitwasyon, you try to make it balance, no? Or kinakailangan. Sa iba is ganun. Sa iba dito is may mga mababagal na sitwasyon na pwede maganap o mangyari sa buhay or may kinakailangan gawin na hindi pa bigla-bigla kasi pwedeng mag-mess iyon. Mas lalong mag-difficult yun sa'yo, no? Sa iba, sa inyo. And also, meron tayong barrel. You feel something lacking in your life, perhaps love, money, or gold. Yan, nakakaramdam ka rin na parang siguro something missing, parang may kulang, parang hindi kontento sa iba, or pwedeng yung mga bagay ka talaga na pinag-iisipan to achieve, to fulfill, or yung mga bagay na gusto mong fokusan o i-pursue, pwedeng nahanto sa point na yun. Pwedeng sa money mo, pwedeng na medyo gipit o magigipit ka or magiging matumal yung trabaho mo, di ba? O kaya mas uunti yung oras ng trabaho mo, ganyan. Yung mga ganun. O pwede rin naman when it comes to is lack of goal. Kumbaga, baka may mga delay situation o kaya is may mga pinagpapaliban ka, pwedeng nahandun sa point na yun, or pwedeng may mga time na hindi ka makapag-focus para sa iba. So, iba, baby, this a love, pwedeng nahandun sa point na yun. When it comes to love, hindi lang yan sa boyfriend, girlfriend, asawa, pwede rin yan sa magulang, anak, kapatid, karelasyon, kung saang aspeto ng buhay. Pwedeng may mga situation of challenging na pinagdadaanan o pagdadaanan kayo, no, sa iba sa inyo. And we have the third is someone is behaving stupidly, hoping hindi ikaw to. No, sana wag ikaw or wag ka na rin makisawsaw sa mga ganitong tao, no? Yan. And sa iba naman sa inyo is nandoon yung point na may mga tao na syempre is pwedeng pinag-iisipan kanila na ganito ka, no? Yan. Or pwedeng ikaw pinag-iisipan mo sila o siya na ganito siya. Yan.
Tingnan doon sa point, vice versa. Ako nakikita sa iba sa inyo. We have the recognition and reward for merit. May mga bagay ka na gagawin o aaksyonan o didesisyonan na magiging maganda yung ano niya, yung resulta dito. But hindi lahat. Okay? Hindi lahat kasi ibig sabihin kasi meron kang stop at meron kang scale. Kaya hindi siya lahat. Tapos nandito si tortoise. Ibig sabihin, it's depend on your action. Depende siya. No? Depende yan. It's up to you to make it happen. Yes, there's a blessing coming into your life. Ang sinasabi dito, may mga recognition, pagkikilanlan, reward, merit, situation, may mga blessing na darating, ibig sabihin. Pero sa iba sa inyo, is kinakailangan yung alamin o huwag padalos-dalos yung sitwasyon at balansehin mo na kasi pwedeng imbis na maganda yung result niya, maging more on difficult pa siya. Okay, nahado sa point na yon. Sa iba is ganon. Okay? Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is may mga bagay o kayo o sitwasyon na kailangan mong baguhin sa buhay. And this blessing o yung basket na blessings na to is darating sa iyo. Kung sa iba naman sa inyo, isa pagkain to, isiguro mas damihan mo pa yung mga gulay or yung prutas. O baka nakakahiligan mo na rin siya. Sa iba naman sa inyo, baka naman related din kayo sa food related. Baka mahilig kayong kumain or meron kang mga magaling ka magluto or maybe sa iba is may mga food related, yung kung may mga business kayo o pinamumunuan na situation, diba? O mga pinapasukan, baka food related ito sa iba or baka magaling ka lang din magluto. Sa iba naman sa inyo is nahandito yung point na when it comes to scale tsaka si stop, maaring mayroong mga hindi pagkakaunawaan pagdating sa pera, bahay, money, inheritance, or sa trabaho. Nahadun sa point na yon. Pero ang sinasabi dito is you need to be patient. Sa iba sa inyo, this is a problem when it comes to your family. Okay, nahadun sa point na yon. Pero basta maging patient ka lang, huwag ka lang din masyadong mag ano-ano kasi hindi rin kasi magiging maganda yung kalalabas mo. But still, congratulations pa rin guys, may mga blessing, kung may mga receiving situation naman, may mga good outcome naman sa iba sa inyo. Pero sa iba sa inyo is ipapakita daw niya sa iyo yung the way or there's a sign na ibibigay sa iyo sa universe para gawin mo iyon, pwedeng sa panaginip, by the numbers, or may tao na ipapadala sa iyo sa universe to give that sign para ibigay itong basket na ito, no? Itong wealth na ito o itong yaman na ito. Ibig sabihin ano, sa iba sa inyo. Congrats! I have the kangaroo, unsettled time, need to plan ahead. Nandito yung sitwasyon na kinakailangan mong planuhin ang lahat ng sitwasyon mo sa buhay mo. Tulad na sabi ko, di ba, pag hindi mo siya paplanuhin, mas more magiging difficult yung situation. Ibig sabihin is, kailangan mo magkaroon ng pag-organize sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sa oras, sa pera, sa trabaho, sa sarili, sa mga bagay-bagay, or any situation into your life. No? Kailangan mo. Hindi pwede yung bahala na situation. Hindi pwede yung talon ka lang ng talon nang hindi ka nag-iisip. No? Yan, maaring iba sa inyo, magkakaroon na kayo ng plano this time. Diba? May mga paplanuhin kayo, but you need to be very careful pa rin sa iba sa inyo. Above the March, pwedeng may March na kakilala mo or malapit sa iyo is March ang birthday, and also by in the past March or mga March or sa next March, there's something happen na hindi magiging maganda or may mga lungkot na sitwasyon sa iba sa inyo. Also, this a 3 minutes, 3 hours, 3 days, 3 weeks, or 3 months. August, September, October, November, something ganyan. Or maybe by, kung ano man yan, before August, September, October, November, maybe October to November something sa iba. Or pwede dito is weeks lang, ano, baka this August, pwedeng nando sa point, pag weeks lang. Sa iba dito, kasi itong sitwasyon na March is lungkot. Ibig sabihin, may mga kalungkutan, may mga dissatisfaction, may mga loneliness, may mga emotional pain, or may mga heartache, or hindi pagkakaintindihan na sitwasyon. May mga luha para sa iba. No, pwedeng conflict talaga ito sa iba, or mga unexpected na blow of emotion na pwedeng maganap o mangyari. O pwedeng may mga something markable happen in March, pwedeng nandun sa point na yun. Pero sa iba, siyempre, kailangan yung iwasan ito, no?
bago pa maganap o mangyari. Kung sa love life yun, siguro na doon sa point na medyo may mga hindi pagkakaunawaan, sana hindi separation, di ba? But still, you need to be patient if you want to stay in this connection, or pwedeng may mga balakid, may obstacle in connection, sa love life man yan, sa family man yan, or sa kung saan aspeto naman, sa trabaho man yan, ano, sa iba sa inyo. Ay, may ahas ka. Okay, we have an apple. Temptation will test you. May mga pagsubok na ibibigay sa si universe na kailangan mo talaga na harapin. Or, syempre, alam ko naman na palagi mo naman piniface yung mga problema mo naman. Pero, itetest ka rin naman niya. Halimbawa, pwede yan sa mga taong nasa paligid mo kung talagang patient ka, di ba? Pwede may mga obstacle ka talaga or mga challenge ka na darating talaga sa buhay mo. Halimbawa, sa pera o sa trabaho, magkakaroon ka ng challenge, ganyan. Kaya ingat ka lang din. Sa iba sa inyo is, yan, may mga tao o may tao, or hoping hindi ikaw, may tao o may mga tao na mabubulaklak ang salita. Ibig sabihin, magaganda ang sinasabi, pero ang totoo, hindi. Okay? May tao dito, uy, parang may dumaan. May, nagulat ako. Ang iba naman dito, is nandun yung point na baka mamaya tutuklawin ka lang, iaamuhin ka tapos tutuklawin ka na kung sino man. Baka makita kayo ng ahas pwedeng sa picture, or baka may makita kang ahas. Huwag naman sana sa ano, basta mag-ingat kayo, baka makagat kayo ha. Mahilig ka ba sa apple? Yun, nakita ko. Sa iba naman sa inyo, is related siya sa mga bad habit nyo. Okay? Halimbawa, kapag may mga hindi kayo organize sa pagkain nyo, sa inumin nyo, o kaya may mga bad habit ka, lalo na kung sa pera yan, di ba? May hindi ka na gano'n nag-iipon, o hindi ka makaipon, o wala kang strategy, mga ganyan situation. Or madali kang maakit, no? Ingat ka na lang din sa iba sa inyo. Yan, sa mga tukso, mag-umiwas ka. At syempre, kasi meron tayong ibang mga difficulties, and the scale, tsaka itong tortoise sa iba, tsaka syempre andito yung si Turkey, di ba? Ibig sabihin, yung mga taong nasa paligid mo, if you are in a toxic relationship, toxic situation, yung mga paligid mo, mga nakakausap mo, mag-ingat ka. Yun din ang sinasabi sa iyo, no? Sa sarili mo, syempre, mag-ingat ka din na pabigla-bigla ka, pwedeng yan ang ikaano mo, padalos-dalos, naku po. Ingat ka na lang. Yung mga buyo-buyo, alam mo yung buyo-buyo, yung bubuyuin ka na, sige, ganito gawin mo, sige, ganyan gawin mo. Tandaan mo palagi na ikaw ang magdidesisyon ng buhay mo ha, at wala kang ibang sisihin, kundi sarili mo, kasi the final result o the final na mag-a-action at mag-iisip is ikaw. Okay? Okay, we have the third, spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. Sa iba sa inyo is magkakaroon ng mga spiritual development or magkakaroon ng mga enlightenment in some aspect of your life. Nandun din yung awareness na sinasabi, mga ahas, turkey, tapos mga tortoise, kangaroo, baka makita ka rin ng kangaroo, turkey, tsaka pagong, baka may mga alaga kayo. Yan. And syempre, may mga bagay daw na kailangan mong maintindihan. Bakit to nangyari? Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ganun? Ba't ganun siya? Ganyan. Bakit? You need to be understand. Maging understanding ka talaga sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo. Kumbaga, parang handun din yung point na habaan mo yung PC mo sa situation. Yun na nakita ko. Or may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo mag-awake sa iba sa inyo. Pero sabi rin dito, we come to Torch kasi is, you need to trust to your intuition. Mag-trust ka talaga sa intuition mo, or listen to your inner voice, na sa gut feeling mo, sa instinct mo, mag-trust ka. Kasi maraming tao dito na masama ang pakay sa iyo, or may tao na masama ang pakay sa iyo. Okay. Pleasure with a close friend. Pwedeng magkakaroon, when it comes to close friend kasi, hindi lang yan as a friend. Friend also is magulang, kapatid, anak, kung mga connections, no? Yan, maaari may mga pasasalamat o papuri na sitwasyon. Pwedeng ikaw ito sa kanila, or siya ito sa iyo. Pwedeng nahandoon sa point na yon. Kung titignan ko dito, we have the dog and the torch din kasi, is pwedeng may tao na magkakaroon ng awakening or enlightenment in some aspect of your life. Parang matatauhan siya. Pwedeng ikaw ito, or someone who's connected sa iyo, pwedeng nahandoon sa point na yon. Or pwede rin naman na may tao magbibigay sa iyo to enlighten you, no? Kumbaga, para magising ka sa isang sitwasyon, o para mag-decision ka to let go something into your life, or baguhin yung mga bagay-bagay, pwedeng nahandoon sa point na yon.
Diba? Nado sa point. Pero mag-ingat ka pa rin kasi may mga bad energy rin ako na nakikita dito. Mahala na dito si Turkey. And we have that Lion. Maybe related ka kay Leo. And sa iba sa inyo is may mga action to move ka na gagawin. Ano? Pwedeng sa iba sa inyo, this is the past situation. Pwedeng may mga bagay pa talaga na hindi pa totally nare-resolbahan na kailangan mong actionan this time. O may mga bagay na nakapagpapahatak o mahahatak ka ng nakaraan, pwedeng doon sa point na yon. Sa iba sa inyo also, will come in this August, is doon yung point na may mga a-actionan kang bagay o sitwasyon. Pero ang sinasabi ko sa iyo is huwag kang pabigla-bigla. Huwag kang pabigla-bigla. Pag-isipan mo talagang maigi. As in, pag-isipan mo siyang maigi. Slowly but surely, timbangin ang mga bagay, kasi pwedeng ito is maging mahirap ang resulta o mas maging difficult talaga ang sitwasyon. Imbes na blessing na napuryada pa, di ba? Yun ang sinasabi. Huwag pa bigla-bigla talaga. Tingnan natin ang iyong energy, Gemini. Energy po ni Gemini. Ano po yung universe? Energy niya po. Oh, we have the 10. Okay. When it comes sa iyong energy, sa iyong energy is, yes, alam ko naman na you have the 10 and 10. No? There's a completion situation. Andun yung manifestation mo pagdating when it comes sa iyong future, sa mga resulta, o sa family mo. Handun yung manifestation mo talaga, no? Nandun ka sa point na yon. Kumbaga, nandito rin yung point of situation na when it comes sa yung energy, may mga bagay o sitwasyon ka na kahit na nagkakaroon ka ng burden, problem, struggle, or problema sa buhay mo, pinipilit mo itong balansihin. Pinipilit mo maging okay. No, nandun ka, kumbaga nagpapakatatag ka. Pwede rin kasi na may mga tao or may tao who's connected sa'yo na nagbibigay talaga ng suporta sa'yo pagdating sa sitwasyon mo na nakapagbibigay sa'yo ng katatagan. Pwedeng nandun sa point, kaya nandun ka sa point of nagiging matatag ka, kumbaga nagiging stable ka in your situation. And sa iba naman sa inyo, is meron kang sitwasyon na nagtitiis na nagtitimpi ka. Nandun sa point na yon. Sa nakikita ko rin naman sa inyo is nandun yung point na may mga, sa iba naman is may mga gagawin kang action, creation, creativity, or may mga bagay ka na uumpisahan, sisimulan, mga ganun, imumove, o kaya naman is parang gagawin mong posible yung imposible. Alam mo yun? May mga ganun. Meron kang mga bagay na pinag-iisipan or gusto mong aksyonan na gagawin mong posible yung imposibleng sitwasyon. Nado sa point na yun. Okay, tingnan natin ang parating kay Gemini. Devil Yarn. Parating sa'yo. Ano po ito, universe? Okay, when it comes sa parating sa iyo. Parating sa, okay. Sandali lang. Ayun. Ayan. Universe, pwedeng explain mo sa akin to. Pwede kukuhanin ako Ano pong ano nito? Ano po? Okay. Parating sa iyo. Parating sa iyo
is ang daming tao. Nasaang place ka ba? Marami kasing tao. Maybe you're in a place na maraming tao. Ako nakikita dito. May mga disagreement. Maaring maiinis ka, maiirita ka, or may taong maiinis o maiirita sa'yo, or may mga tension, o may mataas ang ego rin kasi ano, may mga tao na hindi kayo magiging same page. Ang nakikita ko sa'yo dito. Sa iba sa inyo, ang dami yung iniisip. Alam mo yung point na ang gulo ng isip mo, ang dami mong iniisip, ang dami mong gustong aksyonan, parang, alam mo yung point sa iba is parang, either may mga bagay o sitwasyon ka na gusto mong gawin, kausapin, mga ganon, i-move, mga ganon sitwasyon, umpisahan na doon sa point na yon. Para din sa'yo is magkakaroon ng mga delay situation. Ibig sabihin, either hindi pa siya sa ngayon totally, or magkakaroon ng pagpapaliban, or basta may mga delay situation, may mga unhappy situation, ako na nakikita, may lungkot, ako nakikita sa'yo, may mga cancellation sa iba dito is siguro magkakaroon ng mga separation situation. Ibig sabihin, what comes to a separation, maybe sa iba dito is a distance, o kaya is separation for a better, for best, o kaya is may mga sitwasyon na hindi mag-fit sa'yo. Halimbawa, yung tao na to hindi to fit sa akin. Itong trabaho na to hindi to fit sa akin. Itong weather na ito hindi to fit sa akin. Yan, may mga sitwasyon na hindi aangkop sa iyo, parang nando sa point na yun. May mga tao na hindi very supportive pagdating sa iyo. Nagkakaroon ng lack of success in some aspect of your life, pero pilit mong binablock yun eh. Ibig sabihin, kahit na nagkakaroon ng failure situation, nagkakaroon ng drain situation, nagkakaroon ng gulong situation, pinipilit mong i-relieve yung sarili mo. Na parang itinatayo mo yung sarili mo with your own, parang nandun ka sa point na yon. Also, handun din yung point na nakikita ko sa iba sa inyo, may mga ikakagulat, ikakasya o ikabibigla ka daw na sitwasyon sa buhay mo. Pwede rin ako kasi nakikita dito na maaring sa iba sa inyo is may mag-o-offer sa'yo, o kaya naman is may taong tutulong sa'yo para sa iba, o may taong susuporta sa'yo, or ikaw ito sa kanya, or maybe sa iba naman sa is may marireceive ka na text message communication with someone, lalaki. Ako nakikita dito, no, sa iba sa inyo. Pwedeng yun yung may mga either sa iba revelation ito, or kaya naman is merong mga ikakagulat ka as in, di ba? Na situation. May sitwasyon na pwedeng paulit-ulit na magaganap o mangyayari. Pwedeng nandun sa point para sa iba. Hindi naman, ayun lang. May mga, may mga sitwasyon na paulit-ulit itong magaganap. Sa iba sa inyo, may unfinished business kayo. Kaya nangyayaring paulit-ulit yung sitwasyon kasi may unfinished business daw kayo. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba sa inyo is magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan o may mga pag-aaway, hindi pagkakasundo when it comes to bahay, lupa, territorial, mga ganyan. Ako nakikita dito. You have a travel. Sa iba sa inyo, maybe may travel ka. Sa iba sa inyo, no? May mga travel situation. Ang malayo o malapit, may mga travel. Ako nakikita sa iyo. And also, may mga papers and documents akong nakikita sa iyo. Pwedeng may mga asikasuhin ka na papers and documents. Sa iba sa inyo, kung saang aspeto ng buhay mo yan. And then also, may hinihintay ka rin daw. Ang sabi dito. Sa iba sa inyo is, may nakikita kasi akong bahay. Hindi ko alam kung ano yung bahay na yon. Hindi ko alam kung masisira ba yung bahay mo, sira ba yung bahay mo, magpapagawa ka ba ng bahay, ganyan, or, teka, may something talaga sa barahan na to. May nakikita kasi ako lungkot. May nakikita ako. May regret, parang may regret, loneliness, sadness, lungkot. Either may mga message, news, communication na ikakalungkot mo or kaka-disappointment mo. Yun. Or may mga magaganap o mangyaring ganun ang mararamdaman mo para sa iba sa inyo. Yun nakikita ko dito ha. And then also, meron pa pala dito. May taong may pag-iwas eh. Either ikaw yung iiwas or may taong umiiwas or iiwas. Andun yung point na yun. Sa iba naman sa inyo is merong kang
Merong kang big decision o importanteng sitwasyon na gagawin sa buhay. Or maybe this is a plan para sa iba or decision making para sa iba. Yun ang nakikita ko dito. Nagagawin mo daw. Sabi sa inyo may mga bagong project. Ibig sabihin may mga proyekto ka na gagawin. Maaaring yun yung importanteng sitwasyon sa buhay mo na didesisyonan at gagawin mo talaga. Yan, may mga project situation ako na nakikita sa iyo. Mga big project or mga big plan sa iba or may mga big strategy situation sa iba, mga gano'n. O nakikita. Dapat iwasan ni Gemini. Pwede rin kasi na may mga binubuo ka, no? Halimbawa, hindi lang siya bahay. Maaaring may mga binubuo ka talaga na goal sa buhay, desisyon, project, or any situation, business, pwedeng nando sa point na yun. Yun. Iba doon, parang may mga kontrata akong nakikita. Ganun. Baka iba sa inyo related siya sa mga kontrata. Okay, dapat iwasan. Okay, iwasan mo yung mahata ka ng nakaraan. Yung mga bagay na pwedeng kang ma-anxiety, depression, burden, ganyan. Iwasan mo yun. Ibig sabihin, bago pa mangyari yun, iwasan mo na, di ba? Kung may mga bagay na naganap o nangyari in the past, mo na rin ulitin yun. Siyempre, maging aware ka na talaga sa sitwasyon, di ba? Na doon sa point na yun. Iwasan mo rin na hindi ka maging aware sa mga salita mo, decision, action, movement, o yung mga bagay na focusan mo. Siyempre, sa work at pera mo, maging aware ka rin. Ang sinasabi dito, nandun sa point na yun, iwasan mo yung mga tao na magiging bitter or ikaw being a bitter. Kung kinakailangan mong magparaya ka, bigay mo lang sa kanila yung mga ganun sitwasyon. Imiwas ka sa mga sitwasyon na pwedeng maging gulo ang kalalabasan or mga galit po at iwas ka doon o mga tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan o hindi pwedeng asahan. Kung ikaw ito, syempre iwasan mo rin sitwasyon. Do things new kung medyo bored ka sa sarili mo rin ano, sa iba sa inyo or nando yung point na kung may mga problema ka o sitwasyon, you need to open din sa ibang tao na pwede mo siyang i-trust, na pwedeng hindi kanya ibebenta somewhere, di ba? Nando sa point na yon. Yun na nakita ko. Maging aware ka rin daw sa feelings ng ibang tao or kung yung mga tao hindi sila aware sa feelings mo, okay lang yun. Si universe na lang magbabalik sa kanila nun. No? And so, syempre, andun din yung point na makinig ka rin daw sa mga opinion or advice ng ibang tao o kaya is be sincere or maging sincere ka sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo this time. Ganun. O kaya, syempre, yung mga taong nagiging sincere talaga sa'yo o nagbibigay ng respeto sa'yo, ibalik mo rin yun sa kanila, na handle lang din yun sa point na yun. Ano? Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. You need to focus and think to the future, tsaka i-reveal din at i-restructure mo yung mga dapat na gawin sa buhay. Yan. Buuin, patatagin yung mga sitwasyon. Kinakailangang mangyari yun. Siyempre, handle yung point na magtiwala ka rin sa sarili mo. Hanapin mo daw yung kapayapaan into your life. Ibig sabihin, kapayapaan kung may mga sitwasyon like a devil, di ba? Kung may mga sitwasyon na gano'n, di ba? If you want to stay ba dun sa sitwasyon na yun, di ba? Ayaw, di ba? Nandun lang sa point na yun. Siyempre, ilayo mo yung sarili mo sa kapahamakan o ikakapahamak mo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Tandaan nyo palagi na tayo is vice versa, energy reading, hindi to personal reading. Don't forget to subscribe, like, comments, and share. At syempre, paki-hype na rin ang aking video. Salamat po. And syempre, God bless you all. Tingnan natin. Sa love, kung ikaw is single, LDR kayo? Uy! Andito si Devil. Andito na si Devil. Bibingo! Sabay ganun eh. Nagbingo.
Oh, ang daming mangyayari sa'yo ah. Ang daming kaganapan na mangyayari as in, maraming magaganap sa buhay mo. Di sa plus message to as in. Magugulat ka na lang. As in. Alam mo ba na may mga tao or may tao na gusto kanyang pabaksakin? Or gusto kanyang malasin, pabaksakin, paalisin, pamove, basta ganon. May tao or mga tao. Yun ang sabi dito. Pwedeng siraan, mga ganon. As in. O baka naman ikaw rin ito. Sana wag mong gawin, no? Kasi masama yun. Okay, kung ikaw is single, kung kayo is single, ang nakikita ko sa'yo dito is iba sa inyo is pwedeng may tao na pamilyado na makakilala mo sa iba dito. Pero kung sasabihin mong tapos na sila, hindi, may connection pa sila eh. Sa iba naman sa inyo, yes, there's a lovers, pero may mga ikakagulat, ikakasya o ikabibigla ka daw sa tao na to. Sa iba dito. Kung single man siya ha. As in, may mga ganun sitwasyon. Pwedeng, yung iba sa inyo kasi is pamilyado na or may family na kung sabihin man niya na, para may connection pa kasi ako nakita kasi it's stagnant, no? Sa iba sa inyo is yung another side, yung tao na makikilala nyo pa na isa or baka nakakausap mo na rin naman is masashock ka sa kanya kasi basta masashock ka sa sitwasyon niya. As in, masashock ka. Pwede yung isa dito sa tao na to is talagang super shocking. Maraming revelation na ikakagulat mo pagdating sa isang tao na to. Ate, pangit mo. Hindi, maganda siya. Kaya pipili ka na lang. Hindi mo, pumili ka. Kung yun to sa tao na there's a married or may connection pa siya with someone or sa family na yun na kahit na sabihin niya is-separated na siya or dun sa isa. Yun. Pili ka. Siyempre ako doon sa isa. kung ako Siyempre, hando yung point ko sa tortoise kasi. Alamin ko muna. Siyempre, di ba? Ayoko rin na pabigla-bigla ka baka mamaya siya yung ikabaksak ko, di ba? Yung mga ganun. Siyempre, slowly but surely. Kung kayo is nagkahiwalay nitong taon at ayas nagkaroon ng paghihiwalay, pero kung titinan ko dito sa sitwasyon mo, naging maganda naman yung connection eh. As in, naging maganda, andun yung excitement, andun yung attraction na naganap o nangyari. But still, andun yung love eh. Kung titignan ko to, andun yung suportahan. Kung titignan ko dito, nandun lang siguro sa point na nagkaroon lang talaga ng bad habit or nagkaroon ng kumbaga nagkaroon si Apple, natukso, no? Yung isa dito, pwedeng nandun sa point na yon, natukso, and then nagkaroon ng hiwalayan. Yun na nangyari sa iba. Siyempre, sa iba, third party yun. Tukso, ganun din yun, di ba? Natukso, kumbaga, nandun sa point na yun. Yun, kumbaga, wala hindi naging masyadong matatag talaga yung situation. And then also, papalik ba siya, ate? Kasi andun yung point, alam mo yung point na naghihintay. Isa sa inyo is still naghihintay. Naghihintay siya na tamang panahon, tamang pagkakataon, o tamang sitwasyon. Nandun sa point, yung isa sa inyo is nandun siya. Nag-allow lang siya kayo ng universe na mangyari yung mga bagay na dapat mangyari. Yun ang nakikita ko dito. And then also, kung kayo is in a third-party relationship, yes, nahandun kayo sa point. Kasi alam mo rin naman, isa sa inyo kasi is mapakalihim. Or pwede ikaw rin kasi yung third-party relationship or ikaw yung gumagawa ng third-party relationship. Pero, isa sa inyo is talagang masikreto. Yun ang nakikita ko dito. LDR yung iba, pero iba dito pamilyado. Pamilyado ka na ba or siya? Vice versa? Yun. Sabi niya dito is tapos na sila. No? Pero hindi eh. Hindi talaga. Kung either this is a tapos na, kung ito is tapos na sa iba hindi. Kasi parang natatrap yung sitwasyon. Sa iba, kung sabihin mo niya na tapos na, itong tao na to is madali siyang maakit na doon sa point na yon. Pero it's your choice. Kumbaga, nahando kasi yung point na alam mo na paulit-ulit yung sitwasyon. Okay? Kaya, ikaw yun na yung magdidesisyon kung
kung mag-i-stay ka pa talaga sa sitwasyon. Pwedeng paulit-ulit na kayo naghihiwalay, balikan, hiwalay, balikan. Pwedeng nado sa point na yun. Pero it's your choice. Choice mo yan. No, yun na nakita ko. Pero ang sabi dito, the more na makaka-move on ka, may darating pa na isang tao sa buhay mo. Or may darating na tao sa buhay mo. Okay. Kung kayo naman is walang third party relationship. Sa mga walang third party relationship, handun yung excitement, handun yung attraction, handun yung, alam mo yung, you are ready to, sa mga challenge na pwedeng dumating sa inyo. Handun yung love, handun yung growth, handun yung support and valuing. Napaka very responsible naman ng isa. Yun nga lang siguro hindi ko maintindihan kasi dito. Siguro isa sa inyo is, siguro isa sa, both, siguro both kayo, no? Handun yung obsession when it comes in this connection. Handun yung love, handun yung soul connection. Pero, may mga times daw or may darating na sitwasyon na naulit noon, na uling mauulit muli ngayon. Sa iba naman sa inyo, may mga ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla ka daw na sitwasyon pagdating dito sa connection na ito. Sa iba, maaaring maibibigay sa sayo, or ikaw may ibibigay sa kanya, or any situation na may mga ikakagulat mo o ikakashock na kaganapan sa connection na ito. Okay, tingnan natin ang iyong money, trabaho, Gemini. Thank you po. Hoy! Hoy! Bibigyan. Ang kulit kasi na anak ko. Hinahatak niya yung mga card. Alam mo na, bungi-bungi na yung card ni ate. Okay, when it comes sa iyong, kung wala kayong trabaho, pwedeng kayo is para kayo sa ibang bansa. Pwedeng nando sa point na yun. Nakadestin kayo sa ibang bansa. Ibig sabihin. Kung nasa ibang bansa ka na, it's good. Pero kung gusto mo mag-ibang bansa, yes, nakita ko may ibang bansa. And then also, syempre is, maghanap ka ng trabaho kung hindi ka man sa ibang bansa, di ba? You need to focus. Kailangan nabaan mo yung pasensya mo. Alam ko mahirap. Hindi mo kasi mako-compare yun eh. Alam mo, halimbawa, ay kasi sa dati kong trabaho, malaki yung sahod, ganito ganyan, ganun ganyan. Hindi mo pwede i-compare yun. 'Di ba? O baka naghahanap ka rin naman kasi ng well, it's your choice. Naghahanap ka ng mas malaking sahod. Choice mo 'yan. 'Di ba? Nandoon sa point na 'yon. Eh di mag-stay ka diyan. 'Di ba? 'Yun lang 'yan. Sa iba na sa inyo, kung may trabaho ka, well, andito yung well talaga. Well, may sa trabaho mo kasi hindi ko alam kung ikaw ito or siya. Sinasabi kasi dito na nagkakaroon ng stagnant situation when it comes sa trabaho or pwedeng may mga taong na nakanti mo o na stagnant mo o kaya is may sinasabi din kasi na parang either ikaw yung blockage or ikaw yung unfinished business ng situation. Parang siguro hindi pa tapos ang salop, parang ganun. Ano ba to, Fernando? Kay Fernando ba yun? Hindi ko maalala. Parang gano'n. Hindi pa tapos ang salop. Parang nahandun sa point na yun. No, yung mga, pwedeng ikaw ito or yung mga kasamaan mo sa trabaho. Yun. Kaya may stagnant situation ako na nakikita sa iba sa inyo. Siguro handun din yung mga yung mga kakompetensya mo, di ba? O baka ikaw nakikipag-compete ka talaga, pwedeng nahandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Kumbaga, siguro may mga tao na iba yung sinasabi, iba yung action sa sinasabi. Alam mo yun? Pwedeng nandun sa point na yun. Well, wag ka na lang siguro mag-focus sa kanila, no? Mag-focus ka sa mission mo. Mag-focus ka sa gagawin mo. Habaan mo pa yung pasensya mo pagdating dito. No? Tandaan mo palagi, kontrolin mo yung sarili mo. Okay? Kasi hindi ka naman pwede nilang kontrolin at wag ka din magpa-control. Yun. Basta kontrolin mo din yung sarili mo sa situation para hindi ka ma-stagnant. Yun na nakita ko dito. And then also, kung sa pera naman ito, sa pera sa inyo, siguro may mga tao or may tao na may mga pagkakautang sa'yo or kaya may utang ka, pwedeng nando sa point na yun. Ay, naku, lumipad sa baba ang aking baraha.
As in, nag-jump sa nasa first floor, anak! Ano ba yun? Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Yun, siguro, yung iba sa inyo, kung may mga unfinished business, kumbaga, ano, siguro may mga unfinished business, unfinished goal, mga utang, o may mga nangutang na hindi nagbayad, pwede na doon sa point na yon. Ate, magsasucess ba? Dito sa sitwasyon mo, yes, magsasucess siya dito kasi may mga darating pa doon na opportunity sa iyo. No, may mga darating pa na mga bagong opportunities or magkakaroon ng mga closure situation, bisa may mga matatapos na sitwasyon, ano. Kaya iba naman, there's a hardship or difficulties when it comes sa trabaho mo or sa pera mo, matatapos yon. Or sa iba sa inyo, may gagawin ka daw na opportunity, no, na yun yung makakatulong sa iyo to success. Sa iba sa inyo is mas more daw kayong maging more on matured or more on maturity to move on. Kumbaga, wag gawin yung nakaraan o yung mga naganap in the past, and then you will be succeed. Nandun sa point na yun. Sa iba sa inyo is nandun yung point na may mga accomplishment naman ako nakikita sa iyo, no, na magaganap when it comes to your money. Pero sa iba is you need to focus to accomplish something into your life. Yun nakikita ko, ha. And then also is sinabi naman dito na lahat daw ng manifestation mo is marireceive mo, or yung desire mo is marireceive mo, as long as hindi ka magmamadali sa sitwasyon, as long as magiging patient ka, as long as focus ka, at nandun yung controlling mo. Ma-accomplish yan lahat. Yun ang sabi dito. Magsasucess. Pero may opportunity daw na darating sa iyo eh. O may gagawin ka, maybe, na yun yung makakatulong sa iyo para mas maging maganda lalo yung ano mo, yung kaperahan mo or trabaho mo. Arigato naman, say God bless.